mga 45 properties. Sinagot po ni Congressman Miro, ito yung mga gusto namin malaman dahil ayon sa Register of Deeds, ito yung lumabas search nila. Pero ito, this is the last day of trial before they go on a break. Yes. Before mag-break ang Senado. At nakadalawang linggo na po yung depensa. Alam nyo na po yung ebidensya nun. You have an assessment kung gaano katatag ito. What do you think have the defense been able to achieve? Or ano yung plano nila, ginawa nila nitong mga nakaraang dalawang linggo for their defense? Ang nakikita ko, they have not really come out with a solid blow. No? Pangalawa, kung titignan nga po natin, nakabatay lang po sa SALN ng 2010 yung mga explanations. Ang parating po namin sinasabi na ang tinitignan po natin kung naging makatotohanan ba yung SALN mula 2002 hanggang 2010. So, yung sinasabi po ng ating punong maestrado, and admittedly he has said it, he has only 5 properties and it is listed. That is true sa SALN ng 2010. But what happened to the previous SALNs? So, ito yung sinasabi po natin na wala pa ho kaming nakikitang maliwanag na explanation mula sa panig po ng depensa. Kasama naman nga natin ngayon mula naman sa depensa, Attorney Karen Jimeno. Welcome, Attorney. And paliwanag daw po tungkol dun sa mga napresenta patungkol sa SALN dahil parang wala pang konkretong picture. Kasi unti-unti namin binubuo nga itong picture na yung larawan dito. Pero yung isa na dito, yung inumpisan kasi namin nga dito sa mga ari-arian relating to real properties, yung mga lupa, yung mga apartment. So, yan yung unti-unti ini-eliminate, yung mga dapat na hindi na pag-usapan. At alam ko hindi nag-agree sa amin yung prosecution, pero yung isang binawas namin dito, yung 7 titles na nakapangalan nga. Ito yung sa Marikina property na minana ni Mrs. Corona at ng kanyang kapatid at binenta nila kay Mr. Demetrio Vicente. So para sa amin, ganun nga, unti-unti, tignan natin yung mga properties na nasa SALN at yung mga wala doon. At sinasabi nila, dapat nasa SALN yan, ang dahilan naman na wala dyan, dahil 1990 palang binenta na to. So, ganyan yung proseso dito. Kaya para sa amin, may na-accomplish na because unti-unti nga pinapaliwanag, katulad din nung dun sa McKinley property, kaya pinakita yung deed of declaration of trust. Because yan yung dokumento under our laws na nagpapakita na ino-authorize ni Charina, si Chief Justice Corona, na maging tagabili ng property for her kasi nasa Estados Unidos siya. So, ganyan yung proseso namin. Kaya nga, medyo unti-unti siya, mahirap pa makita yung kabuuhan, pero kailangan kasi ganun unti-unti para organize din yung presentasyon. Ang malinaw, Kathy, na parang naiintindihan ng ating mga kababayan na itong SALN ay parang accounting record ng isang tao sa gobyerno. So meron kang asset aspect, meron kang money aspect. So yung money in, money out that transformed into something else became a real property. Kailan daw po ipapakita ng defense attorney kung paano naging asset yung pera at saan nanggaling yung pera at paano nabuo itong mga amounts na pininisenta nila in the bank accounts of the Chief Justice? We are still nandun pa nga tayo sa ari-arian, no? Kaya itong bagay tungkol sa mga bank accounts, yan yung i-discuss din after nga ng mga properties para maayos naman yung pagpresenta namin. And yan yung bagay na susubukan namin gawin na may intindihan naman ng mga tao kasi nga puro numero, di ba? So, kailangan, isa yun sa mga susubukan siguro ipakita na pag pinakita yung bank account, saan galing yung pera, bakit ito yung nakadeclare sa SALN, yun yung mga siguro dapat baka naka-illustrate pa nga yan para madaling maintindihan. Attorney Karen, ngayon po ang huling araw bago mag-break ang Senado. Meron po bang malaking pasabog ang depensa ngayong araw na ito? Surprise with it. Yeah. Tatawagin namin si Congressman Eric. I wish we could say na ganun, no? But then, siguro yung style kasi ng defense is just systematic, pero it's not as exciting. Walang drama. It can be boring, oo. Pero, ganun talaga. Kahapon kasi may mga testigo kami nakahanda rin, and then meron yung for today. So, siguro susubukan na lang tapusin yung yung mga lahat ng testigo na nakahanda para sa 2 araw na ito. Pero whether magiging grand finale yung dating, hindi namin alam, hindi siguro kasi nga yung approach namin is just laying the foundation of several facts that kailangan para mabuo itong storya nga.
At Congressman Erin, magbe-break nga ng matagal itong Senate. Merong mga nagtatanong, hindi po ba daw worried yung prosekusyon na dahil sa tagal ng break at medyo naka 2 weeks na po yung depensa, na nakalimutan na yung ebidensya ng prosekusyon, yung mga napatunayan nyo, that by the time the session resumes, ang maalala na lang ay yung sa depensa at nakalimutan na completely kung ano yung pinag-uusapan dapat. Hindi naman, dahil ang magpapasya naman talaga dito ang ating impeachment judges. No? At sa tingin ko naman, meron naman pagkakataon na balikan ng lahat. At yan naman ang ginagawa po ng iba't ibang mga media outlets, no? Especially when the trial dates would come near, no? Before May 7. I'm sure the week before, people be doing their summary and not wrap up, but review of what has transpired. Siyempre, dahil hindi I think it's safe to say, hindi titistigo po si Ginoong Corona ngayong araw, hindi rin titistigo si Mrs. Corona. May admission na agad. Nakikita niyo ba siya? I will bet that he will not testify today. Okay. I'm sure Nagsistipulate na sila. kailangan na makita natin na I'm sure yun ang titignan ng taong bayan. Yun ang magiging sabik ang taong bayan. Dahil ang pinag-uusapan nga dito, integridad ni Chief Justice Corona. And for me, since I signed the SALN, ako yung nanumpa sa SALN, I'm the best person to explain the SALN. And not reaching that point, baka tanungin ng taong bayan, bakit ayaw magpakita? No, mawawala yung tiwala ng tao. He's been going around explaining that he wants to speak. So, I think that's what the senators also are looking for. Pero, again, decision ng defense counsels yan. They know better, but yun I think ko ang hinahanap natin lahat. Attorney Karen, during the break po ba ay merong mga aasahan tayong mga interviews o mga pahayag mula sa punong mahistrado dahil nga po nagsasalita siya, and during the break po ay the defense could take advantage para hindi makalimutan ng taong bayan since you have the last say today? It's really hard to foresee because Chief Justice Corona is still his own person. Kaya yung decision niya whether to exercise his freedom of speech, kanya pa rin yan. Kaya hindi naman namin masasabi sa kanya na huwag kang magsalita or magsalita ka. Parang, it's really his decision, but I think nasabi niya na yung gusto niya masabi dati. Kasi karamihan ng mga interview niya talaga noon, yun yung mga dati pa umpisa pa lang, nung lumabas lalo sa pahayagan nga yung impeachment, ang dami na nagpapaschedule sa kanya noon na interview. At nung alam niya magsisimula nga yung trial, nag-decline siya at sinabi niya, pagka nalang panahon na ng defense, magpresenta ng ebidensya. Kaya, yun nakikita niyo yung timing, pagka-rest nila, doon na sunod-sunod yung interview. At meron naman yung isang host din sinabi to live na matagal na ho namin schedule to because tinanong namin siya dati pa. So, I think nasabi niya na yung dapat niya sabihin. And kung tama kasi si Congressman Eric, yung magdedesisyon dito, senator judges. So, I don't think na kailangan magpropaganda pa at kulitin pa ang mga taong bayan, no, tungkol dun sa kung ano yung ebidensya. Because dapat ang labanan talaga sa loob ng impeachment court. And I think yun yung dapat dun ilalabas din ng mga ebidensya na dapat pag-usapan. Attorney, ang napresenta so far ng depensa, kasama dito yung ownership ng titles ng mga anak ni Chief Justice. Pero ang sinasabi din ng iba na ang argumento naman ng prosecution is walang kakayahan. They're not questioning the fact that the titles are under the name of the kids, pero yung kakayahan. Meron ba kayong planong i-explain pa yung kakayahan ng mga anak? I guess it depends if it's found to be a relevant issue. Kasi baka naman sabihin ng prosecution, we're delaying, no? Because we don't know kung, if we apply the law strictly, sa batas kasi natin, pag title shows kung sino yung may-ari, di ba? Dito, makikita na sa title na ang bumili directly nga ay si Charina from Mega World sa McKinley property. Ngayon, the burden of proof to show na sa ating batas kasi, yun ay presumed regular unless ipakita ng prosecution na mayroong irregularity dito na nagpapakita na suspicious and invalid yung contract ng sale ni Charina and Mega World. So, kung ganon, para ang tingin ko, ang pananaw kasi ng defense dito, walang namang napakita irregularity. There's no presumption to overturn. Kaya, hindi na sila magsasayang ng oras na
pauwiin pa ng Pilipinas si Charina para ipakita na magkano ba ang kinikita mo. But if it goes to that point na kailangan ipakita to sa senator judges, then I think this is something that they will tackle as well. Alright, maraming salamat po, Attorney Karen Jimeno and Congressman Erin Tanyada. Samantala po ay inaasahan po natin na mag-uumpisa na ang panibagong araw na naman ng impeachment trial ni Chief Justice Renato Corona. Day 34 po ngayon, March 22, 2012, huling araw bago mag-break itong Senate Impeachment Tribunal. Makikita natin, Cathy, base doon sa statements ni Attorney Karen Jimeno and Congressman Erin Tanyada, depende talaga sa evaluation ng legal team kung anong klaseng ebidensya ang ipepresenta o hindi na ipepresenta, kagaya po nitong evidence on yung capability ng mga anak. Base sa kanilang tingin, hindi sapat yung pinakitang ebidensya ng prosecution to establish na merong doubt doon sa pag-aari ng mga property na yon, kaya hindi na daw nila marahil ipipresenta yung mga anak, yung ebidensya concerning the capability of the kids to own these properties. Kaya napaka-critical po talaga yung evaluation ng mga anak dahil yung evaluation po pala ng legal team, dahil dito magdedepende kung ano yung ating makikita at ano yung ating hindi makikita. At kung siyempre magdedepende din sa mga ebidensya nakalatag yung magiging desisyon ng Senate sitting as an impeachment court. Alright, sa punto ito naman, Mark, kasama naman natin itong mga tao behind the impeachment trial. Ms. Lisa Godoy, ang Director for Broadcast Media Service. Magandang hapon po. Good afternoon, Kathy and Mark. At si Mr. Raimundo Coro, Bureau Director of Public Relations and Information Bureau. Magandang hapon po, sir. Magandang hapon po sa inyo. Alright, medyo naging mabilis itong mga pangyayari pagdating dito sa impeachment trial ni Chief Justice Corona. December 12 ay isinulong ito sa Kongreso. January Correct. 16 ang umpisa. first You day. had very little time to prepare. How were the preparations po? Of course, una, hindi kami nag-Christmas break. We have less than 2 months to prepare for the impeachment, considering that this is really a major event. No, this is a big media event, and we from the Public Relations and Information Bureau, we are tasked to ensure that the coverage, the media coverage for this impeachment trial will be smooth and orderly. So there was really little time to prepare, but we were able to manage somehow. Okay, Sir Coro, itong naganap na impeachment, may mga panahon na pinapagalitan yung mga media dahil masyado magulo doon, kumukuha ng mga photos, meron ding mga komento na nagpa-press con sa mga bagay na hindi na dapat pag-usapan. Gaano responsibilidad, gaano kabigat yung responsibilidad ang ibinigay sa inyo para i-manage nga itong media na ito? Siyempre, nagtatrabaho lamang, gusto makakuha ng balita. Tama po kayo dyan, ano? Sa umpisa pa lang, sa accreditation, kung mararapatin ninyong sabihin ko, mahigit 2,000 ang nagpa-accredit. So, hindi po talagang napakadali ng trabaho namin. Marami pa pahabol dyan, I'm sure. Meron pa ring pahabol kahit papaano pinagbibigyan namin para lang matuloy yung pagko-cover nila ng maayos. Yung ano naman, yung mga problema na dumadating sa amin tulad nung mga medyo matitigas ang ulo, medyo naayos naman namin. Kasi medyo nagpapasalamat kami sa mga media na kasama natin kasi medyo cooperative naman sila.